Welcome sa ating channel Ka Mystery. Ngayon ating tatalakayin ang pinamagatang Totoo ba ang baha? Ang huling yugto. Kung mahilig ka sa mga ganito, pindutin mo na ang bell at i-click ang subscribe para lagi kang updated kung mayroon kaming bagong i-upload na tulad nito. This video is completely opinion only. Whatever in this video is only based on me. Then we are not responsible for it. This video is not about to hurt any religion or nation. Atrahasis sa epikong Akkadian ay lumitaw sa isa sa mga talaan ng mga hari ng Sumeryo bilang hari ng Shurpak sa mga panahong bago ang baha. Matatagpuan natin ang tungkol sa baha ng epiko ng Akkadian sa Tablita 3 na kung saan si Atrahasis ay nakaligtas. Ayon dito sa pagsasalaysay ng tablita, pinapagawa si Atrahasis ng bangka sa Diyos na si Enki para paghandaan ang plano sa Diyos na si Enlil na wasakin ang sangkatauhan. Ang epikong Akkadian ay ang pangalawang pinakamatandang kasulatan tungkol sa malawakang baha. Kung sa mga may mga matatalinong mga manunuklas na tulad ng mga sinsya, ang mga kasulatan ng mga reliyosong akda ay mas matanda pa itong kwento ni Atrahasis ng Akkadian. Sinasabi dito ng Tablita 2, overpopulasyon na ng mga tao ang daigdig. Kaya ang Diyos na si Enlil ay nagpadala ng unang tagutom at tagtuyok sa mga pagitang formulatiko na 1,200 years upang bawasan ang populasyon ng tao. Kung atin talaga itong isa sa isip, ay malinaw dito na hindi sa kasalanan ng tao naggalit ang mga Diyos o ang Diyos, kundi sa overpopulasyon ng iba't ibang oring mga nilalang na namuhay dito sa kalupaan ng planetang Earth, na nakapagbigay ng ingay sa mga Diyos dahil sa walang humpay na patayan sa mga bawat lahi at furi ng mga nilalang na ito. Sa mga iba't ibang mga mitolohiya ng mga lahi, nakasaad sa kanilang kasulatan na hindi lang ang tao ang namumuhay sa kalupaan ng planetang Earth. Ngunit ipinagdidiin ito ng mga relihiyosong samahan na ang tao ang dahilan kaya nilubog ang daigdig sa tubig dahil sa paggawa ng kasamaan. Sa epiko ni Gilgamesh, sa mitolohiyang Griko, sa Hindu ni Manu, at ang mga reliyosong kasulatan ay parehong nagsasaad din na hindi lang ang tao ang naandito sa planetang Earth. At base din dito sa epikong Akkadian, pinagtatrabaho ang mga mababang mga Diyos o mga batang Diyos sa mga matataas na uring mga Diyos. Kung papansinin ay lumalagay na iisang kwento lang ito ang pinagbulan, dahil mapansin din na mayroong pagbabawas at pagdadagdag ng kwento sa mga iba't ibang kasulatan, maging reliyosong kasulatan at mga mitolohiyang kasulatan. Sa isinasalaysay ng epiko ni Atrahasis ay hindi lang si Atrahasis ang nakaligtas sa baha, sapagkat sa dulo ng kwento, si Enki at Enlil ay nagkasundo sa ibang paraan kung papaano kontrolin ang populasyon ng sangkatauhan. At napakalinaw ang sinasabi dito sa epiko ni Atrahasis na hindi lang ang tao ang naninirahan sa kalupaan ng planetang Earth, dahil ang sabi dito, si Enki na mabuti, matalinong tagapayo ng mga Diyos ay nagmungkahing
ang mga tao ay likhain upang gumawa ng trabaho. So, ibig sabihin, sa panahon na hindi pa nagawa ng mga Diyos ang tao, ay mayroon ng mga ibang mga nilalang na nandito sa lupain ng planetang Earth. Kaya malamang na ang dahilan ng pagpapadala ng baha ay sa ibang mga nilalang at nadamay lang ang mga tao. Kaya't iniligtas ng Diyos na si Enki ang tao mula sa ipinadalang baha sa Diyos na si Enlil. At ngayon, dumako na tayo kay Siyosudra ng Sumeria. Ayon dito sa mito ng Sumeria, ang mga Diyos ay nagpasyang hindi na ililigtas ang sangkatauhan mula sa pararating na malaking baha. Sa nakasulat dito, tila hindi lang isang bisis nilipol ang mga may buhay sa planetang Earth, at tila bagang nagsasawa na ang mga Diyos sa pagkukontrol sa mga tao sa kanilang mga gawain na labag sa kanilang mga Diyos. Kumbaga, hindi na masolusyonan ng mga Diyos ang malaking problema nila sa tao. Hindi nila maggamit ang himala sa pamamaraan upang pasundin ang tao sa kanilang mga kagustuhan. Malinaw na hindi espiritual ang mga Diyos na ito. At sinabi din dito na nalaman ni Siyosudra na hari at saterdote ng gudog. Dito malinaw na ang mga Diyos na ito ay kasama nila ang mga tao dito sa lupain ng planetang Earth. Dahil sinabi ng kwento na nalaman ni Siyosudra ang balitang magpapadala ng baha ang mga Diyos. Hindi matukoy talaga ang punto ng kwentong ito sapagkat ang ibang mga tablita ay nawawala sa ating pagtugma-tugma ng mga kasulatan tungkol sa baha. Marahil itinago ito ng mga nais magpagtakpan ang katotohanan. Bakit pa ang mga tablitang naglalaman tungkol sa baha ang nawawala? Sa kwento ni Siyosudra, Utnapishtim at Trahasis ay lumalagay lamang na iisa ang pinagmulan. Marahil sa tatlo na ito, ang pinakauna ay ang kwento ni Siyosudra sapagkat maraming mga tablita ang mga nawawala o itinatago dahil upang ang mga patotoong paniwala ay hindi mabuwag. Mula sa Biblia, Hinduismo, Quran, Griyego, Babylonia, Sumeria at iba pang mga kasulatang nagkikwento tungkol sa baha. Ang lahat ng mga ito'y ay naghahambing ng iisang lugar lamang naganap ang isang bahang nagsasabing nagpalubog sa buong lupain ng planetang Earth. Kung ito'y totoong naganap sa pandaigdigang baha, bakit ang mga naitalang pagbaha ay sa iisang lugar lamang? Ang mga mito ng bawat mga pangrelyosong kasulatan ay may mga lahi at iba't ibang mga uri ng tao. Sumalinaw na sa buong panig ng daigdig, ang lahat ay dinanas ang baha, pero ang pagsasalaysay nito ay isa lamang na lugar na siyang naitala sa mga Sumeryo. Bakit ang mga mito ng Griyego, mito ng China, mito ng Japan, maging ang mga reliyosong kasulatan, Hinduismo, ang lahat ng mga mito sa buong sanlibutan ay hindi nila maitala na magpapatunay na umabot sa kanilang bansa ang bahang sinasabi? Bakit hindi nila maitala ang mga pangalan ng kanilang bansa o lugar na kasamang nalubog sa sinasabing baha?
kung ang mga iba't ibang uring mga mitolohiya ay wala silang sariling kwento tungkol sa baha, kundi silang lahat ay isang kwento lang dahil sa isang lugar lamang ang naitala nila sa kanilang kasulatan. Magpapatunay dito na iisa ang pinagmulan ng lahat ng kwentong ito. Walang iba kundi ang Sumeria na kung saan naitala ang baha, at kay Siyosudra. Doon sa Biblia, mayroon lang tayong silipin na verse na sumasablay ang may akda ng Biblia tungkol doon sa inuutos ng Diyos na ang sabi ng Genesis chapter 7 verse 2, magdala ka ng 7 pares ng bawat hayop, malinis at 1 pares na hindi malinis. Genesis chapter 7 verse 4, 7 pares din, isa bawat uri ng ibon. Dito ay hindi binabanggit tungkol sa mga halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. Ang sabi lang dito ng Genesis chapter 7 verse 21, maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. Hindi sinasabi dito na magsama ka ng mga binhi ng mga halamang nakakabinhi at mga punong namumunga. Dahil nga ba na ang mga halaman at mga puno ay hindi nilikha, at sa madaling sabi ay hindi mahirap patubuin sa lupa kahit man ito'y lumubog sa tubig, kasama na dito ang mga isda. Ngunit sa kwento ng Mano sa Hinduismo, ang sabi ng ang hari ay gumawa ng isang malaking arko na titirhan ng kanyang pamilya. Siyam na uri ng mga binhi ng mga halaman at puno, mga hayop, ibon, upang muling punuin ang mundo. So, bakit kaya hindi naisulat ang pagsisave ng mga binhi ng mga halaman at mga puno doon sa Biblia? Pero base sa mga mag-aaral sa mga verse ng kasulatan sa Biblia, mayroong pagkakasalungat ang inuutos ng Diyos kay Noah. Basahin natin ang Genesis chapter 6 verse 19. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Pansinin ang kasunod na verse. Genesis chapter 6 verse 20. Magsakay ka rin ng tig-iisang pares ng bawat uri ng ibon at hayop. Kung ikaw si Noah, hindi ka kaya malilito sa mga inuutos ng Diyos dahil sa paulit-ulit at pabago-bago ang inuutos nito. At ito pa ang mas nakakahilong utos ng Diyos kay Noah. Genesis chapter 7 verse 2. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis. Genesis chapter 7 verse 3. 7 pares din sa bawat uri ng ibon. Pansinin ninyo ang inuutos ng Diyos kay Noah. Ang sabi sa Genesis chapter 6 verse 19 at 20, magsakay daw si Noah ng isang lalaki at isang babae na hayop at isang lalaki na ibon at isang babaeng ibon. Tapos nagbago ang utos niya pagpasok sa chapter 7 verse 2 at 3. Naging 7 pares na sa bawat uri ng hayop at ibon. Sa lahat ng may kagagawan nito ay ang may akda ng Biblia.
Hanggang dito na lang ka mystery. Sana ay may natutunan ka sa talakayan na ito. Paalam!